At paniniwala sa tadhana. Masama man ito ay mabuti galing sa puso yun, di ba? Ang pangalawa, lantaran. Babanggitin mo, ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos at dapat sa maliban sa. Pangalawa, ako ay magdasal. Lantaran, di ba? Nakikita? Ako ay magbibigay na kawang gawa sa mahihirap. Karapatan ng mahihirap sa mayayaman na bigyan sila ng tulong. Kita pa din, di ba? Nakikita yung pera? Pa-18, nakikita pa din, di ba? Lantad. Sunod, ikaw ay magpapasting, di ba? Hindi ka kumakain. Kaya may pagkain, kain mo sa yung asawa mo, pinigil mo sarili mo, di ba? Lantad, di ba? Sunod, ikaw ay pupunta ka ng Hajj, kailangan mo ng kayalan, kailangan mo sumakay. Abdurrahim. Okay. Alhamdulillah. Tapos, susunod dito, ang sunod naman dito, pinakabuod, explain, syempre mahaba ang Islam eh. 6, tapos 5. Paano pag nakita kamag-anak natin, kung tayo ng kamag-anak natin? Kilala natin, mga apuhin natin, mga kapitbahay natin, yung mga classmates, paano yung gagawin natin? Bukod sa nakikita nila sa'yo, nagbago ka, paano natin na-explain ng maayos sa kanila? Maraming mga ang reliyong Islam ay misunderstood religion. Hindi naintindihan. Puro na lang negatibo. Ibig sabihin, makikita mo relihiyon ang tunay na relihiyon. Hindi lang gano'n. Bakit gano'n? Sa pelikula ko lang ito nakikita. Paano ma-explain sa akin? Dami. Paano kaya yun? Ilang minuto lang kaharap mo yung tao. Paano kaya i-explain niya ako ba? Then mahihingi ka ng tulong sa Allah. Wala ka lang mga kinabayan nga ng Allah ngayon. Meron ka ngayon. Ma kunta tadrimal kitab walang iman, walakin ja'alnahu nuran. Hindi mo noon alam yung akhlak. Hindi mo alam noon yung Islam. Walakin ito'y ginawang liwanag sa iyo. Allahu Akbar. Naglalakad ka sa mundo na punong-puno ng liwanag. Allah. Bakit? Ginabayan ka ng Ma kunta tadrimal kitab. Hindi mo alam lahat sa pananampalataya. Hindi mo alam kung anong Islam. Hindi mo alam kung anong Quran. Wala lahat. Wala ka paniniwala. Hindi mo alam. Ligaw ka. Kasi kung pinanak tayo, ganun-ganun, sunod-sunod na lang. Ganun-ganun. Wala ito'y liwanag sa atin na ibigay sa atin ng Allah. Ito'y ginagabayan ng Allah kung sinong kanyang nais. Hindi lahat. Ang daming tao sa Raslapan, kayo nandito ngayon. Allah. Ang daming tao sa Doha, tayo ngayon nandito. At ikaw ay tunay na makakapaggabay. Tayo ay makakapaggabay sa kanila. Hindi tayo yung gagabayan nila, tayo yung makakapaggabay sa kanila. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Landas na matuwid. Ano yung landas na yun? Siratil lahi alladhi, ito yung landas ng mga naunang mga tao. Propeta. Mga nauna sa atin. Si Moises. Si Noah. Si Jesus Christ. Hanggang kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga guide sa atin. Kaya kayo ay huwag kayong maghiwa. Hiwalay. Wala taparraku. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. An aqimud dina wala taparraku. Ito ang Islam na huwag kayong maghiwa-hiwalay. Kaya every Friday nakikita rin tayo para muling mag-charge ng ilaw. Liwanag natin. Ano ba? Kailangan tayong mag-charge, di ba? Yan yung Friday. Every Friday nakikita-kita tayo. Yawmul Jum'ah, Yawmul Ijtima', araw ng pagbubuklod-buklod muli ng mga Muslim. Para mag-charge. Yan, kung walang charge, yung liwanag natin, mahuhupa. Mahina ang dilim. Dahil sa dilim, polluted na environment. Sobrang konti na nga natin dito, kumapit ba ng panataya, puro dilim ang paligid, mahawa na tayo sa kanila. Kaya every Friday, isa sa mga wisdom, hindi kukwentuhan tayo dito, usap-usap tayo, para muling magkaroon ng hindi. Every Friday, meron pala yung sa kabilang buwan na nakikita-kita mo sa Abdurrahim, kamusta?
Di ba? Kung ano, ganon. Ganon din sa kabilang buhay. Kaya, anong gagawin natin? Paano natin itong i-explain sa ating mga mahal sa buhay? Ang dami ng turo ng Islam, 11. Meron pang lantaran, meron pang lingid. Paano natin i-explain ng maayos? Sa pamamagitan ng pagkasabuhay natin, tayo ang makakapaggabay sa kanila dahil ginabayan natin ang ating sarili. Sa pamamagitan ng paggabay natin sa ating sarili, yung gabay na yun, magagabayan din sila. Pero sa pamamagitan na to, kung sumikap tayong matuto, mapag-aralan, magkaroon ng paalala sa bawat isa, pag-aalala sa kabutihan at paalala sa pagtitiis. Dahil ang buhay ay buhay ng pagsubok. Kaya, sa pamamagitan ng pag-explain na ito, unang-una, i-explain natin, alam ito. Ano yun? I-explain natin sa kanila, ano bang ibig sabihin ng Muslim? Anong ibig sabihin ng Muslim? Pakinggan din ano? Muslim? Muslim ka? Ba't ano ba yung Muslim? Pagsunod, pagtalimang sa utos ng Allah. So, nag-Muslim ako, ang ibig sabihin, hindi ako nag-Muslim. Di ba? Hindi ganon? Ganon eh. Ang Muslim, ito yung sumusunod, sumusuko. Tumatalima sa kautusan ng Ang isang Diyos. ng isang Diyos. Sa madaling salita, ang ibig sabihin ng Muslim, ito yung sumusunod sa Diyos. Pag hindi sumusunod sa Diyos, bigla. Hindi nangangahulugan, siya'y taong makasalanan. Hindi ka sumusunod sa Diyos eh. Anong ibig sabihin ng Muslim? Ibig sabihin ng Muslim, ito yung yung mga nilikha ng Diyos na sumusunod sa may tindihan din ang kamag-anak mo. Hindi porket Muslim. Titinda ng Mindanao, DVD. hindi porket Muslim. Arabo, hindi porket Muslim. Kaya hindi. Sabi mo yung Muslim, ito yung sumusunod sa Diyos. Maski inborn siyang Muslim, hindi siya matawag na Muslim hanggat hindi siya sumasampalataya sa kanya. Kung Muslim sinasabi niyang Muslim, masalanan siyang Muslim. Pero ang ibig sabihin ng Muslim, yung meaning niya, Arabic word na nangangahulugan, sumusunod sa Diyos. Sumusuko sa Diyos, tumatalima sa Diyos. Ano? Hindi lang tao ang Muslim. Kung ayun ang ibig sabihin, no? Hindi lang tao ang Muslim. Yung mga buntala sa kalangitan, di ba? Yung mga gabi, di ba? Mga anghel, mga punot, tumutubo. Di ba? May bagyo. Ikaw mo, sumusunod sa Allah, lindol. Pero ang sa tao, Ustad, ang kaisipan lang ng tao ang hindi Muslim. Yung katawan natin Muslim, pero ang kaisipan ng tao yung binigyan tayo ng dalawang way. Tama, lumalim na. Pwede din, tama. Nangangahulugan, papaliwanag mo sa kanya ano yung ibig ng Muslim. Ibig sabihin, yung mga Muslim, pinanganak na yung mga batang pinanganak, sino bang gustong manganak ng tao? Sino bang gustong lumabas siya? Di ba? Ibig sabihin, mga nilikha na Diyos sumusunod sa Panginoon Diyos. Ito yung sinabing Muslim. Hindi porket pangalan mo ay hindi ko natin ito. Kasi yung pinaka-tinuturo natin yan, yung pinakabuod ng Islam. Yung pinakabuod. Tapos meron na tayo, magsimula tayo dun sa sala, nagtalyado na yung tayo. Okay? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ngayon, meron tayong kaharap na kamag-anak natin, mga kakilala natin. Ipapaliwanag natin yung mga normal na hindi nila naiintindihan. Ano yung una? Paliwanag mo sa kanila? Ano yung? Muslim. Pangalawa, paliwanag mo sa kanila kung sino yung Allah. Okay? Sino yung Allah? Kasi ito na yung mga paliwanag ng ating mga elders para mabigay yung buod ng Islam na hindi nilang alam.
Ito na yung panahon na may papaliwanag mo sa kanila yung tunay na turo ng Islam. Hindi mo kailangan magano dito magdepensa. Kasi ikaw na yung magdepensa yung mga mahal sa buhay. Paliwanag mo sa kanila yung Islam, yung Muslim. Sunod, paliwanag mo sa kanila kung sino yung Allah. Yung Diyos na sinusunod ng mga Muslim, ito ang Allah. Anong explain mo sa Panginoon Allah? Wala siyang pinagkaiba sa Diyos, ano? Okay? Sunod, explain mo na sa kanila kung ano yung Islam. Ano yung Islam? Ano? Islam comes from the Peace. words salam, salim. Ikaw, ano yung isang Islam? Ha? Ikaw, ano yung Islam? Islam is religion. Yun. Yung Muslim, yung sumusunod sa Religion. Allah, di ba? Allah. Ang Islam, ito yung pamantayan ng buhay ng Muslim, ng mga tao. Nanggaling sa Panginoon Diyos. Ang Panginoon Diyos ang lumalang at siya ang nagbigay ng pamantayan ng buhay sa atin. Guide. Ito din tinuturo sa atin mo pagpasok ng CR, tinuturo na sa atin kung paano maghugas, magdalisay, magturo sa mga tao, lahat, nandito lahat. Ito yung kumpletong pamantayan ng Buhay. di ba? Ito yung religion na, kaya pag sumusulat ng bayidit ng isang Muslim, ano religion? Islam. Hindi Muslim. Kaya pinagkaiba ng Muslim tsaka Islam. Ang Islam, ito yung religion na ito ang religion ng mga naunang mga tao, ng mga propeta. Kaya na yung mag-explain. Make-explain kwento. Para mag-explain. Hindi nila kasi alam kung ano. Sunod. Quran. Quran. Ayun yung mga hindi nila alam na turo. Normal na mga turo. Alam na yun. Normal na sa kanila yun. Alam nila yung mga turo yun. Alam nila yung mabuti, alam yung masama. Pero yung lima na to, hindi nila natindihan kung ano yung mga Muslim. Hindi nila natindihan kung sino yung Allah. At hindi nila natindihan kung ano yung Islam. At hindi nila natindihan kung sino ba si Muhammad. At ano ba yung Quran. Tapos noon, kapag gusto pa nilang maintindihan, doon mo na-explain yung alam na paniniwala. Doon mo na-explain yung 5 haligi ng Islam. Pero yung 5 na yun ay nung unang buka nila. Pagbuhat sa kanila. Ayun yung sinasabing hami-hami, wave! Ito yung Islam. Boom! Lahat na yun. Hindi kung saan ka pumunta. Ang dami mong pinunta ni... Tapos kung sila ano ba yung mga Muslim? Yung mga Muslim, nakita ko doon yung mga nakatakip na ano. Di ba? Nagulo. Ayan yung explanation. Inshallah, next week, idalhin nyo sa sulat nyo. Ano yung haligi ng iman? Ano yung haligi ng Islam? At kung ano yung 5 bagay na kailangan mong paliwanag sa mga tao. Para hindi ka pumunta kung saan. Inshallah. Tapos, pumasok na tayo dun sa salat. Isulat nyo lang ha.